Yo guys, isa pong pambihirang mensahe ngayon o announcement ni PBBM ang talaga nga naman ikagugulat mga sangkay ng lahat ng makakapanood. Guys, ito na yata yung isa sa pinaka sinasabi po nating highlight no ng mga pasabog ni PBBM sa taong ito. Aba, yung mga sangkay, lahat po siguro na makakarinig, makakapanood nito, mapa DDS man, mapa Dilawan man, mapa Marcos loyalist, talagang magugulat. Bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So this is it guys. Sobrang excited po ko pag-usapan ito mga sangkay. Dahil nga po, nagulat po tayo sa pasabog ni PBBM. Eto mga sangkay, usapan ito ngayon kasi ang gusto ni PBBM ngayon, maging transparent ng malala ang ating pamahalaan, lalong-lalo na pagdating po sa national budget. Panoorin natin po ito mga sangkay. For the 2026 national budget, Ito 2026 national budget. Anong gagawin ni PBBM? I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. May mga nagtataka dito mga sangkay, bakit po napapalakpak daw yung iba mga congressman? Sila naman daw po yung, 'di ba, yung last year, this year mga sangkay na 2025 national budget na naging mga sangkay, kontrobersyal yun. Teka lang, bakit itong mga congressman pumapalakpak, 'di ba? Dapat sila yung tahimik diyan kasi nga sila daw po yung nag-a-aproba sa questionable national budget, mga sangkay. Pero hindi naman po lahat. Hindi lahat ng congressman ay siraulo. May iba dyan mga sangkay na talagang matitino at gusto po talaga na maayos na pamamalakad at transparent. Pero isa sa nakakatuwa dito mga sangkay, tingnan nyo. Mga senador, napapalakpak. Mismo si Hontiveros napapalakpak. Ito mga sangkay, itong si Kiko Pangilinan. Ewan ko, nagulat siya siguro bakit nagsigawan yung lahat mga sangkay. Pero nakakatuwa kasi ito sila Ping Lacson, si Loren Legarda, si Hontiveros, Villanueva, Jinggoy at iba pa, napapalakpak talaga sila. Pati pala si napapalakpak din si Pangilinan. O, bakit daw? Ayan po, mga sangkay. Bakit daw nagpapalakpakan itong mga ito? Sila naman daw po mga sangkay yung nag-aano ng budget na yan. Kung bakit naging kontrobersyal yung budget nito lamang, 2025. Pero hindi po, guys. Alam nyo, ganito yan, mga sangkay. Kaya po umantong sa kontrobersiya ang national budget ng 2025 dahil po kay la PRRD. Sila lang naman po mga sangkay ang gumawa-gawa ng kung ano-anong issue noon. Mga sangkay, 'di ba? Na kung saan ang nangyari tuloy, nagmukha tuloy walang kwenta ang national budget ng 2025. 'Di ba? Pero ngayon, ito na ang sabi ni BBM since marami nagke-question. So lahat po ng mailalagay na budget doon sa pag-uusapan para sa national budget, mga sangkay, ilalagay po na pera. Hindi niya pipirmahan ang kahit na anong hindi naka-align mga sangkay sa kung ano ang dapat na gagawin o paggagastusan ng pera. Ayan, mga sangkay, no? Hindi po maglalagay ng kahit na anong pera o national budget, mga sangkay, nang wala pong saysay. Baka yung iba, nilagay lang, mga sangkay, pero kukurapin lang pala. So, ito yung tinutukoy ni PBBM. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Grabe, ganong kalala mga sangkay, ganong katindi
yung kagustuhan ni PBBM na maging maayos itong national budget sa 2026. Okay, mga sangkay, alam nyo, kapag nangyari yun, magkakaroon po ng problema yung budgeting ng ating gobyerno, lalong-lalo na po sa mga programs, mga sangkay. Pero wala eh. Gustong-gusto talaga ni PBBM maayos ang lahat eh. I am willing to do this, even if we end up with a reenacted budget. Grabe. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Yun. Yun sinasabi po natin. Hindi aaprubahan ni PBBM. Ang anumang nakalagay doon na hindi kasama sa programa ng ating pamahalaan. Para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Daladala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies, whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam niyo guys, sa SONA ni PBBM, masasabi kong sa maraming narinig kong SONA mga sangkay, napakinggan, mga naging Pangulo ng Pilipinas after Ferdinand E. Marcos, ito po talaga yung pinakamalinaw, pinakaklaro mga sangkay na nagre-report ng kanyang trabaho. Si PBBM. Yung iba kasi, mahaba, mga sangkay, pero hindi mo maramdaman kung anong sinasabi. Yung iba naman, mga sangkay, nagsusona, pero parang nakikipagkwentuhan lang sa mga tambay. Pero ito, ibang-iba mga sangkay. May halong English, may halong Tagalog, mga sangkay. At mas malinaw. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama. Pinaparingkan niya dito mga sangkay, yung mga yung mga nagtatangkang kurapin yung national budget. Kung ano ang mali. Kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Sa message niya mga sangkay, makikita po ninyo yung pagiging makabayan po talaga. Hindi po makabayan na kagaya ng makatutol black ha. Talagang mga sangkay yung patriotism, no? Yung pagiging isang dugong Pinoy po niya. Alam nyo, ang daming negatibo sa mga Pilipino ha. Marami mga sangkay, lalo na po yung pagiging balahura po natin. Pero si PBBM, gusto niyang i-highlight dito yung mga magagandang side ng Pilipino. Lagi-lagi po yan mga sangkay. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay, so yan po mga sangkay. At ito nakakatuwa lang, no? Mismo ang speaker ng House of Representatives, ito yung gusto mangyari. Ito ganito lang yan. Kung corrupt talaga yung gusto, pangungurap talaga yung gusto nila, dapat hindi po nila ito gagawin. Ito mga sangkay, sabi po dito ni Romualdez, hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan na magbabantay sa budget. Mapapanood din daw po ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at mga social media platforms. Ang tinutukoy po dito ang diskusyon para po sa national budget, mga sangkay. So magiging open, magiging transparent. So malalaman ng lahat, mga sangkay. For the very first time, mangyayari yan. Wala pang nakakagawa niyan, mga sangkay, na gawing open yung deliberation or debate para po sa national budget, mga sangkay, yung diskusyon. Ngayon lamang po yan mangyayari sa Marcos administration. Ito po yung malaking announcement ngayon ni PBBM. Gusto niya maging open itong national budget. At eto guys, masasabi ko lang, hindi na po kailangan mangurap ni PBBM. Kung pera lamang pong pag-uusapan, kung alam po ninyo ang Marcos Wealth, wala na po dapat tayong ipagdududa na mangungurap pa po itong taong to. Dahil mas mayaman pa po yan sa mga mayayaman sa Pilipinas. Mga sangkay, pinag-uusapan po natin dito ang hindi kayang i-occupy na pera or Marcos Wealth ng mga bangko sa Pilipinas. Kung kaya't yung pera nila, mga sangkay, yung kanilang kayamanan, nandun po sa 170 banks sa iba't ibang mga bansa. Kaya mga sangkay, huwag tayo magdududa. Itong si BBM, hindi po yan mangungurap. Diyos mio marimar. Kaya nga po mga sangkay, ganun po siya katindi. Mismo yung mga bilyonaryo, mga sangkay, binabangga. Bakit hindi po kayang suulan may isa pa po mga sangkay. Kahit po yung, iba yung sa ano ng sabungero, ang nadidiin si Atong Ang. Si BBM hindi kayang suhulan mga sangkay ng kahit na sinong mga oligarko. No? Hindi po si BBM mangungurap. Mas mayaman pa po yan sa mga oligarko dito sa Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.